Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay nagtala si Kyrie Irving ng 35 points sa panalo ng Dallas Mavericks kontra sa New Orleans Pelicans. Ito na ang kanyang pangatlong sunod na 30-point game. Sa last 3 games nga ay nagtatala siya ng average at 35.6 points, 6 rebounds, and 5.6 assists per game. Simula naman ng matrade si Luka Doncic ay nagtatala din siya ng 28.8 points per game at naipanalo na din nga nila ang 5 sa kanilang huling 6 na laro. Tila ba umangat nga sa ibang level ang performance si Kyrie Irving ngayong siya na ang namumuno sa opensa ng Dallas Mavericks. Ginagawa niya din ito habang nakaupo pa nga si Anthony Davis, Daniel Gafford, Caleb Martin at Derek Lively. Ibig sabihin nga ay nagagawa niya ang lahat ng ito kahit na siya ang nasa tuktok ng scouting report ng kabilang team at sa kanya nakafocus ang depensa. Mas luluwag nga para sa kanya ang court kapag may kasama na siya na tulad ni Anthony Davis na most of the time ay nakakatanggap ng double team kapag pumuposte na ito. Bukod kay Kyrie Irving ay patuloy din na pinapakita ni Max Christie na solid pickup siya para sa Dallas Mavericks. Nagtala siya ng 16 points on 6 of 7 shooting sa field kahapon at sa 7 games niya bilang parte ng Mavs ay nagtatala din siya ng 17.1 points, 5 rebounds, and 3 assists per game on more than 50% shooting sa field. Ano ba ang masasabi nyo sa performance si Kyrie Irving as the leader of the Dallas Mavericks offense? Habang ang Golden State Warriors naman ay dahan-dahan nang umaangat sa standing simula nang gawin nila ang Jimmy Butler trade. Sa last 5 games ay may record sila na 4 wins and only 1 loss. Number 9 na nga sila sa standings ng West at isang talo lamang ang pagitan nila sa 7 seed Minnesota Timberwolves as of the moment na ginagawa ko ang video na ito. Sa 5 games sila with Jimmy Butler ay tinalo nila ang may mga kalidad na team na tulad ng Milwaukee Bucks, Sacramento Kings at Houston Rockets. Natalo nga sila kontra sa Dallas Mavericks, subalit may pagkakataon sila na bumawi dito bukas sa kanilang bakbakan. 4:30 AM yan para sa mga nais manood ng game na ito. Subalit ang kagandahan nga dito sa Warriors ay maganda nang nilalaro nila ngayon at wala pa ang second best player nila bago dumating si Jimmy Butler na si Jonathan Kuminga na gumawa din ng 26.5 points, 8.5 rebounds, and 3.8 assists per game since Christmas game hanggang sa tinamaan nga siya ng injury. So may 26 games pa ang Golden State Warriors at hindi naman sila nalalayo sa top 7 at least. Kahit nga sa top 6 ay kaya din nila itong mahabol kung may pagpapatuloy nila ang ganitong performance. Tiyak na hindi ito magiging madali. Subalit as long as healthy nga sila ay andun ang kakayahan nila na lumaban at masecure ang playoff spot at maiwasan na ang play-in tournament. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.